Ayan. Tapos, so past and present lakay, administration, pinakita nila dun yung mga achievement. Achievement. Ayan. May mga picture-picture. Akala Yes, ko kasi, yung mga importanteng nangyari lakay. Parte ang akala ko OVP. mga photo exhibit, painting exhibit. Ayan. Nagbigay din ng 3K. Sino? Lakay, iba yun. Iba yun. Ikaw kasi malo kung ano. Akala ko nabigay din ng ayuda si BP Sara. Akala nabigay ng 3K. Hindi po. Iba po yung nabasa nila kay. Huwag niyo pong isama yun. Akala ko nabigay ng ayuda si BP Sara. Kau talaga iba yan ang sabi niya lang. May nag-blow out sa atin. Okay. Ito na, report muna kay Edniel, Provincial Director at 10 pang ibang opisyal ng Pangasinan PNP. Sinibak sa pwesto dahil siya hindi naamoy na weteng operations. Abay kung seryoso na rito, maraming masisibak. Di, tsaka lakay Yung wetting na yan, naku, Diyos ko Lord. Mag-ikot kayo sa buong Pilipinas nang malaman niyo yung sinasabi nyo. Bakit sa Pangasinan lang? Ayan, Edniel, ha? Marami rin sa Central Luzon, ha? Puntahan nyo yung mga lugar na di nyo akalain na nandun. Sa amin sa Ilocos Norte, meron din Ilocos Norte, Ilocos Sur, ha? La Union, Mountain Province, hanggang Mindanao nga, may masyaw dun Actually, lakay, halos lahat yata, hindi naman nababantayan pero bakit yung direktor lang ng Pangasinan, wala bang remittance? Edniel Parosa, please come in, Edniel. Dahil binabasa ko nga yung comment section ng report natin, lakay, nakalagay sa sabi ng mga netizen, hindi na kami nagulat. Tinanggal sa pwesto. Sinibak sa pwesto, 11 opisyal ng Philippine National Police sa lalawigan ng Pangasinan, kabilang ng kanilang provincial director. Kinumpirma ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa DZRH ngayong umaga na dahil ito sa lapses o kapabayaan na hindi maamoy ang operasyon ng weapons sa kanilang probinsya. Sinibak ang mga police official makaraang makalaman ang NBI pa o National Bureau of Investigation ng 170 katao sa serye ng kanilang operasyon mula Abril at 13. Pinakamaraming nahuli ang NBI sa San Carlos City na may 49 na financier at operators. 40 suspect naman ang nadakip sa bayan ng Rosales kabilang isang dating konsyal at dating municipal administrator ng bayan. 34 na waiting personnel at operators naman ang na-corner sa bayan ng Calasiao at 31 sa Urdaneta City. Pero di pala 25 sa bayan ng Manawag. Sa ngayon, dinala na itong mga tauhan ng Pangasinan Police sa Personal Holding and Accounting Unit dito mismo sa Kamkrame habang nagpapatuloy ang investigasyon sa nasabing kaso ng weteng. Batay sa dokumentong hawak ng DZRH, may mga ranggo itong 2 police captain, 3 police major, 5 police lieutenant colonel, at pinakamataas na full colonel. Samantala Edniel, naman sa sino ng raid? NBI o PNP rin? NBI kamula kayang ng raid. Pagkatapos madiscover at maaresto na NBI yung mga wetting operations, saka sinibak ang mga opisyal ng PNP doon sa probinsya. Sinibak ng PNP si General Artates. Yes sir. Parang ang sabi ng Kamprame, lapses daw lakay. Lapses doon sa pag-monitor ng operations. Teka muna, bata lumampas yata sila. Pampanga, kaya ba yan? Tumalon. Kaya ba ang Pampanga, Ilocos Sur? Kailangan daw kasi maaktuhan. Ganun ba yun? Baka under surveillance pa lakay. Tagal-tagal na. Yan ang hamon natin sa PNP. Kaya ba nila ang Pampanga? Ayan. Pero dahil NBI ang nanghuli dito, isama na natin ang NBI. Yan ang challenge sa kanila. Ayan. Kaya ba nyo ang Pampanga? Ayan, yan ang tanong doon ha? Ano sa tingin mo, Edniel? Kaya ba nila ang Pampanga? Dapat ang sagot nila sa kanilang superior kakayanin. Magagalit ang mga bossing mo sa taas ng rango pag hindi ka rin sagot. Baka may matanggal na PNP chief dyan. Abangan natin yung lakay. Pero sa ngayon, kagaya nung binanggit ni Sister L, ito yung nag-ugat dahil nga doon sa operation ng NBI at lapses on the part of PNP, sabi ng Kamkrame Public Information Office. Samantala na kayo dito naman sa harap. Teka muna, Angel. Ayan, nakirama tayo sa Provincial Director ng Pangasinan. At yung 10 pa opisyal. Awa naman sila. Sabi siguro, bakit kami? Ayan. Mas malalaki dyan. Lakay ang tanong.
Bakit ka pa magtataka? Juan, baka ako na remittance. Go ahead, Edniel. Sige, baka... Sa labas ng Krami Lakay dito sa may Aguinaldo area na ito, lumusog na naman sa tapat ng AFP headquarters naman, grupong katribo at iba pang ralista ngayong umaga. Ito yung pangkalampagin ng pamalaan sa nila'y kawalan ng paranagutan sa pagkawalan ng ilang indigenous rights defenders. Partikular na inaalala ng grupo ngayong araw, 3 taon ng anibersaryo nung tinawag nilang pagdukot kila Dexter Capuyan at Basu de Jesus. Nagsagawa rin sila ng simbolikong pagpintura sa mga larawan ni Pangulong Bongbong Marcos at logo ng AFP, maging ang PNP-CIDG. Pagtapos mag-spray paint, idinikit pa nila sa pader ng gate ng Camp Aguinaldo. Ito mga pictures ng nawawala umanong sina Capuyan at Jesus. Abril ng 2023, huling nakita itong dalawa matapos umanong tutukan ng baril ng mga armadong nagpakilalang taga-CIDG habang sila'y nasa Tanay Rizal. Agosto naman ng nakaraang taon, pinagtibay ng Court of Appeals ang naunang deklarasyon na desaparecidos itong mga nawawala o mga biktima ng isang enforced disappearance. Tiliwas salaysay ng otoridad na sila'y baka nagtatago lamang. Ako si Edniel Parrosa, Lisa Rage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Edniel Parosa. Ayan, isa mo rin yun. May nanawagan dito sa atin si James Hasmines. Oo, Ayan, yung asawa ni Ma'am Cora Hasmines. Ayan, matagal na siya lakay sa sa tabako, sa Albay. Sa Bicol, sa Tabako, Albay ba yun? lakay na doon siya nawala. Tagal na si rin James, yun. tsaka yung isa pa. yung isa pa, may isa pa siyang kasama. Hindi pa rin ba lakay na hanap? Buhay pa kaya sila? Buhay pa kaya? Dami. Lakay, may nag-comment dito dahil napag-uusapan natin ang wedding. Ano? Sabi dito ako nga kakataya lang ngayon sa wedding. Hindi ko na binasa pangalan niya. Sige na nga. Nakakaloka. Report mo na kay Henry Uri, Sister Ito, L. abogado ni Vice President Sara Duterte bumuelta sa National Bureau of Investigation. Alamin natin ano ang buwelta ng abogado ni VP Sara. RH7, Henry Uri. Henry. Elaine Deo, pinuweltahan ng abogado ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa inilabas dito sa hearing na video clip ni Vice President Sara na umano'y nagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kahapon sa hearing ng Committee on Justice ng Kongreso, ipresenta ng NBI ang video clip ni VP Sara na nagsasabing kung siya'y mapapatay, may pinaghabili na siyang patayin din ng mga naturang individual. Welta naman ni Attorney Paul Lim, abogado ng pangalawang Pangulo na umaharap sa NBI, hindi tatayo ang naturang video bilang ebidensya dahil halatang pinili, pinagdugtong o in-splice at binaliwala ang konteksto nito na tila nang huhula lamang kung anong ibig sabihin ng mga binitawang salita ng Vice President. Diin panilim, ang nasabing presentasyon lakay ang delay ng NBI kahapon sa House ay walang napatunayan maliban sa fishing expedition, kaya hindi ito maituturing na probable cause para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Kaugnay nito, nanindigan si Atty. Lim na sa proper fora o sa impeachment court na lamang patutunayan nilang walang batayan ang mga paratang laban sa VP sa pamamagitan ng mga ebidensya at rule of law na inaasahan naman nilang iiral sa sandaling gumulong ng impeachment proceedings sa Senado. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dami. Bayan. Maraming salamat, Aris number 7, Henry Uri. Mamaya, ayan, tatalakay natin mas mahaba yan dahil makapanem natin ang isa sa mga abogado ni VP Sara. Yung may-ari ng Pohowa Restaurant. Ayan. Hindi naman lakay. Hindi ba siya may-ari ng ang sarap kaya ng noodles doon. Oo, pero hindi naman siya yung owner. Tsaka yung apelyido niya ay POWA. Ayan, without H. Wala bang H yun? Baka binago lang. Baka dinagdagan lang yung pangalan ng restaurant. Para unique. Standby, Attorney Michael Powa. Ayan, naku, marami tayong itatanong dito. Sandali lamang sa mga report si Standby, manang Milikirgunan na Raymond Dadpaas, mga lakay. Standby Giselle, ha? Ayan, Attorney Cornelio Samaniego Discaya III. Ayan, ngayon yata operahan si Carly lakay. Discaya. Parang sabi nung nakaraan ni
Senate, Sergeant at Arms. Si Senate Secretary Dong Mendoza is the name. Ayan. Na parang potentate. today yata Poti. lakay dadalhin sa ospital para doon sa kanyang Ayan. sa tendo na naputol. Sa kanan. Oo, sa kanan shoulder ayan, niya. sa sobrang ka-exercise yata. Ayan. Kung ano kasing binubuhat daw eh. Ayan, Giselle, ayan, saan ba dadalhin? PGAs ba? Nako, nga pala, huwag dadalhin sa huwag dadalhin sa Rizal Medical Center. Ayan, samantalin ko, nako, talaga naman. Bakit lakay? May bagong sumbong na naman sa'yo? Di ba may nagpunta sa akin isang araw dito si Sir L? Oo. Ay, nako, ayan, nabisto na naman Yusek Chong, Secretary Ted Herbosa, Ano na ang naman? kapalpakan talaga ng Rizal Medical Center. Nako, ano na naman nangyari lakay? Ayan ako, Mr. President. Ayan, pwede bang utusan yung mga taga-Nika, mga NSC, para malaman yung tunay na estado ng ating mga government hospitals. Kawawa, ayan, biro mo, bilyones yung mga halaga naman nag-e-expire na gamot. Malapit na mag-expire. Kung anong binibili at pinagkagasusan ng Secretary Ted Herbosa. Yung Rizal Medical Center, mahabigan may nagpunta sa atin no isang araw, Sister L. Sabi ko, Rizal Medical Center na naman. Naalala mo yung yes, yung nanay ng kasama natin dito na kung di pa tayo makialam, hindi mo siguro operahan. Natigok na yon. Oo, baka nasa 6 feet under the ground na. Abay, parang ganito na ang nangyari. Abay, nagpunta nung Martes. Nagpunta yung pasyente dyan sa Rizal Medical Center, Under Secretary Chong, Under Secretary Matthew Gabao, kuyang, at sino yung ASEC na? Si ASEC, yung kababayan mo, Albert Domingo. Ayan, yung magaling mambola. Ayan, si Albert Domingo. Ayan, pwede ba kayong mga taga-DOH, ala na ba kayong magagawa dyan sa Rizal Medical Center? Alam mo yung pasyente, Sister L, may pneumonia. Ayan. Pneumonia. May hika pa. Ayan. Kasama na yata doon. Abay, nakapila, Sister L. Hirap na siyang huminga. Dahil wala siyang oxygen. Ayan, oo. Nandun sa pila, Sister L, ang dami mga may sakit at pang 25 siya. Okay. Abay, sabi niya, pwede po ba tingnan niyo, i-priority niyo ako, hindi na ako makahinga. Hindi na siya makahinga. 6 hours na naghintay, Sister L. Seryoso, hindi lakay? man lamang dinala sa emergency room. Oo. Grabe naman yun, lakay. Singhap na yung matanda, Sister L. Ayan. Itago natin sa pangalang Jaime. Ayan. Si Tatay Jaime, ayan, singhap, abay, nababahala na yung kanyang kapatid na nagdala dun sa Rizal Medical Center. Siyempre, hindi na makahinga. Alam mo, Sister L, dahil 6 hours na siya nakapila, nakaupo sa monoblock, ang dami-dami nila, bukod sa kanya, number 25, mahaba pa ang pila. Kaya ang sabi niya, nakot, mamamatay ako rito. Okay. Dali mo na ako sa ibang ospital. Ayan. Isinugod si Sister L sa isang private hospital kasi wala silang pera. Grabe. Ayan. Tayo. Oo, kaya... Ganun ka-worst. Yes. Ang sitwasyon. Kaya Mr. President, sibakin nyo na yung health secretary, walang ginagawa. Dapat mga hospital natin. Ba't hinahayaang ganito ang sapitin ng ating mga kababayan samantalang bilyones? Ang pondo. Pondo ng DOH nawawaldas, pinambibilin mga gamot, expired, malapit na mag-expire, tapos pagka na-expire, ililibing lang dun sa may Tala Leprosarium sa Quezon City. Alang Tsaka yan, lakay, buhay ayusin ito. yung sistema ng mga government hospitals. Hindi yung pumunta ka doon tapos ititreat ka pa na. Kasi meron lakay mga hindi naman natin nilalat pero karamihan sa kanila yung pag pumunta doon yung pasyente lakay pinapabayaan Ay, hindi nila pinapansin agad, walang urgency, walang pakialam sa pasyente. Para silang walang mga puso lakay. Ayan, kaya't Mr. President, hindi po magaling ang brad ni Ombudsman Boying. Tsaka ni Speaker Martin Romualdez. Ayan, Ted Herbosa is the name. Ayan, iba ang inaatupag yata. Ayan, yung mga dapat tugunan, pinababayaan. Kaya paging, ayan, naalala kong tumulong sa pasyente natin dito nun, si Yusek Chong. Ayan, Yusek Chong, pakipasya lang nga ulit yung Rizal Medical Center. Isama nyo rin ang
East Avenue, ayan, at PGH. UP pala ang PGH, ayan. Diyan naman okay. Mga government okay naman hospitals, dyan. ayan. Pero yung iba talaga lakay, malala. Oo. Intay nating ilabas yung ang tagal yung special investigative report ni Val Gonzales Last year pa yan Nakapending. Daming bayan. Gagawin yata masterpiece Standby Manang Milky, standby Raymond at Paas. Oras Sister L. 9:31. Pero This time sandali check lang. is brought to you by